Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's video. Grabe guys ang ginagawa ng China sa atin ngayon. So kumakalat ngayon sa social media na iba na naman ang ginawa nila ngayon pambabastos sa atin. Naglagay na naman sila ng floating barrier dyan sa Bajo de Masinloc o yung tinatawag na Scarborough Shoal. So yun guys, di ba? Ang ating gobyerno ang gagawin na naman yan, North Verbal o diplomatic protest. So nakailang diplomatic protest na kaya tayo? 300, 500, at dadami pa yan. Patuloy pa rin. Dahil yung diplomatic protest na yan, wala na yan. Hindi na pinapansin yan ng China. Pero ganun pa man, okay lang din naman yan para sa on records. Para just in case may mangyari, meron tayong backup na document. Pero sa panahon ngayon, at sa dating ng China ngayon guys, wala na yan. Hindi na yan pinapansin. Sa tingin siguro nila, papel na lang yan o kung ano pa mang klaseng diplomat protest yan. Wala na. Kasi lalong agresibo ngayon ang China guys, di ba? So, dapat ang gawin ng ating gobyerno, lalo na Philippine Coast Guard, mag-level up na sila. Iba na guys, iba nang gagawin nila. Ang dapat na gawin yan, talagang dapat putulin yan. Dapat putulin yan kasi pinapasok na nila mismo ang ating EEZ o Exclusive Economic Zone na may layo na 200 nautical miles. Kasi sa atin yan, international law yan, na lahat ng bansa na mayroong dagat, hanggang dun lang ang pag-aari natin. Pero sila, napakalapit sa ating bansa, yung Bajo de Masinloc, pero nandyan sila. Grabe, no? Iba talaga yung China na to. So, yun guys. So, atin mo na panoorin ang balita para makita nyo yung nilagay na floating barrier ng China. Alright? So, pasok. Philippine Coast Guard says the Chinese Coast Guard has installed a floating barrier in the southeast portion of Bajo de Masinloc, also known as the Scarborough Shoal. Naglagay ng harang na may buya. PCG released photos and videos of the said floating barrier, which has an estimated length of 300 meters. The Philippine Coast Guard says it was discovered by its personnel along with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources during a routine maritime patrol on September 22. In a statement, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, says they received reports that the CCG installs these barriers whenever they monitor a large number of Filipino fishermen in the area. He adds that 4 CCG vessels also initiated 15 radio challenges to drive away these boats, as well as the BIFAR vessel, saying that their presence violates international law and domestic laws of China. Tariela says BIFAR vessel responded to each radio challenge and emphasized that they were carrying out a routine patrol within the territorial sea of BDM. In line with this, PCG condemned CCG's act, adding that it would continue working with the government to address these challenges, uphold our maritime rights, and protect our maritime domains. Faith Argusino reporting for Inquirer.net. Naglagay ng harang. Naglagay ng harang na may buya. Larangan ng bukana ng may buya.
So yun guys, napanood nyo, di ba? Grabe talaga tong China na to. Talagang pinasok na yung teritoryo natin. So kung baga sa kaibigan mo, limbawa lang, ilagay natin sa lupa, pinuntahan ka, tapos yung sa pag-aari mong lupa, binakuran. Parang ganyan eh. Parang bakod yan sa tubig. Di ba? Binakuran, tapos ayaw ka ng padaanin. Di ba? Ganyan ang nangyayari sa atin. So kailangan natin guys, supportahan yung ating mga Philippine Coast Guard ngayon. So kasi nga, para alam ng Philippine Coast Guard na supportado natin sila. So kasi yung talagang ginagawa ng China na to, pambabastos na talaga to. Wala nang respeto sa atin. So kailangan natin itong pagtulong-tulungan na magsuportahan talaga natin dahil sovereign rights natin to. Hindi nila to pwedeng kunin kasi sa atin talaga to. So narito pa guys yung isang video kung saan ninabol naman yung mga isda. Grabe talaga. Talagang sobrang agresibo na ang China na to. Kaya ito muna guys, ating panoorin sa balita ngayon. Pasok! Minsan nga yung nakapuso kami po. Ano ang rubber food nila, putulin. Minsan ay babantiyan namin ng pagka. Hindi namin paputol guys kasi yung puto namin hindi na namin makuha eh. Putulin nila eh. Na-atake na yun. Buka natin, makita ito. Siyempre, pagka wala na kasi konsumo sir, yung kasi konsumo namin sir hanggang isang linggo lang. Kaya pag wala pong dawi, wala na po kami konsumo. Kaya nayaan po kami sa sigarilyo, pagkain, na ubusan din po. Kaya minsan mga bangka, nangihingi lang din kami. Ngayon, pagka maganda yung mayroon silang ganito, nakakatulong po sa amin. Kasama yung iba pang barko ng China. So yun guys, napanood nyo, di ba? Kawawa yung ating mga mangingisda dyan, ha? Di ba? Ang business sila yung makinabang sa mga isda dyan. Kinukuha pa ng mga Chinese na yan, di ba? So sabi nga nung isa, di ba? Ano lang yun, 1 week na konsumo lang namin yan. At pag hindi sila nakapangisda, wala rin silang ipapakain sa kanilang pamilya. So, kaya kailangan guys, supportan talaga natin dahil party talaga yan ng ating economics exclusive economic zone yan guys. 200 nautical miles. Malinaw yan sa atin yan kasi napakalapit sa ating bansa. At sa kanila daw yan, napakalapit. Titignan mo na, common sense lang ha. Titignan mo yung China, napakalayo na sa China. Ilang miles eh. Baka 1,000 miles na yung layo nila sa atin pero kinukuha nila. So kailangan talaga may gawin ng gobyerno dito. Tapos yung iba, babatikos, di ba? May mga kababayan tayong Pilipino na maka-China. Sasabihin nila, sige, ano yun yung China? Gigirahin tayo. Gusto nyo, mamamatay na tayo lahat. Hindi naman gera ang hinahanap natin dito eh, di ba? Lahat tayo ayaw sa gera. Ang pinaglalaban dito, yung sovereign rights natin. Dahil sa atin yan, walang pwedeng kumuha. At ang Pilipino lang ang dapat makinabang yan. Diba? Kaya nakakalungkot guys, marami din sa social media. Kaya banatan natin ng mga yan, i-expose natin sila. Diba? Kamakailan lang itong si Senador Robin Padilla, umani ng batikos. Hanggang ngayon guys, binabatikos pa siya kasi nga lumalabas ng mga China sa harap-harapan na nga tayo, diba? Na winawalang respeto tayo, binabastos na tayo. Tapos, ganyan pa sila, kumakampi pa sila sa China. Diba? Kaya nga, ang dapat talaga gawin ng gobyerno niyan, putulin yan, ipakita ng Philippine Coast Guard. Kasi pag hindi yan pinutol,
lalo tayong bubulihin yan. Kasi ang hawak natin, international law. Diba? Diyan tayo talaga may matinding laban. Kasi sa gera, wala talaga tayong chance diyan. Pero sa international law, kinikilala ng buong bansa, ng buong mundo yan. Nanalo tayo dyan, di ba? Panalo ni Noynoy Aquino, pinanalo natin yan. Atin talaga yan. Nanalo na tayo dyan eh. Talagang babakapan lang natin. Lahat tayo guys, kahit mga konting post lang, di ba? Kailangan binabanatan natin kasi nga para ipakita sa China na nagkakaisa tayo at lalo na sa ating mga Philippine Coast Guard na dapat alam nila o malalo lalakas ang loob niyan kung alam nila nasa likod nila tayo na sinusuportahan talaga natin. At yun naman talagang dapat natin gawin. At sa ating mga mambabatas ngayon, mga senador, mga congressman, congresswoman, yung budget nito, please lang po sana dagdagan nyo. Philippine Coast Guard 10 million. Di ba? Tapos yung iba dyan, lalo na si BP, di ba? Ang laki ng budget, 650 million. Pangulong Bongbong Marcos, 4.5 billion. Pwede naman siguro bawasan yan, di ba? Ibigay na lang dito sa Philippine Coast Guard. Makikita pa natin yung mga barko may pakinabang. Kesa dyan sa confidential fund, maluwag sa auditing, walang nakikita ang taong bayan. So, hindi productive, hindi sulit ang taxpayers' money. Lahat tayo pinagpapaguran natin to. Kaya sana sa defense naman, i-depensa nyo ito, na national security, di ba? Kasi kawawa din kayo eh. Kayong nasisisi ng taong bayan pagka hindi tayo nakakalaban ng gusto dyan eh. So, kailangan ipaglaban yung budget. At sa mga ibang mga civilian agency dyan, ibigay nyo po sa Philippine Coast Guard dyan, lalo na hindi naman talaga nyo kailangan yan, di ba? Kung mga intelligence lang naman ang pinagtutuunan yung pansin, paghahanap ng NPA daw, ng mga komunista, edi ibigay na lang natin sa mga militar. Ibigay na lang natin sa mga militar yan. Sila nang bahalang tumugis dyan. Ito kailangan ng Philippine Coast Guard talaga na magkaroon tayo maraming barko para maraming magpatrolya at hindi makapasok yung mga Chinese na yan. Diba? Suportahan po natin. Labanan yung mga anti-Filipino na makapro-China. Ay, kumakailan lang, di ba? Nagdiwa ng 74-year founding ng China. Tapos itong si Sara Duterte, no? Pabati-bati pa sa China, di ba guys? Pabati-bati pa nga siya. So, paano nila harapin ngayon yan? Ang taong bayan, galit na sa China kasi nga, binabastos tayo, nawawalan ng respeto. Tapos ikaw, ganyan pa rin, respeto pa rin ng respeto. Alright, di ba? So, hanggang dito lamang guys. Abangan niyo po ang susunod natin vlog. Thank you very much.